Mga igan mula Luzon, Visayas at Mindanao, buong puwersang nakatutok ang unang balita ngayong Balik Eskwela. Igan, walang puwang ang bullying sa paaralan. Yan ang tinitiyak ng Department of Education ngayong Balik Eskwela na ang mga mag-aaral. Pero paano na pinaghahandaan ng isang paaralan sa Quezon City ang posibilidad na maranasan ito ng mga estudyante? Yan ang unang balita ni Jamie Santos. All set na para sa pagbabalik eskwela ng mahigit 2,000 estudyante ang Quirino Elementary School sa Quezon City. Tinututukan din ng mga magulang at ng pamunuan ng paaralan ang kaligtasan ng mga mag-aaral. May nakatalaga ng mga security personnel at city-paid security aides na iikot sa loob at paligid ng campus. May mga guard rin sa gate. Nagpapatupad rin sila ng anti-bullying measures tulad ng paghihikayat sa mga estudyante na agad i-report sa kanilang mga guro ang anumang insidente para agad maaksyonan. Lahat ng mga bata ay gwardiya. In case na may makita o mapansin sila, i-report agad sa teacher. Then the teacher gagawa ng intervention or reporting papunta sa amin. We are praying na walang mangyaring ganon, na dito pa lang sa school ay masolve na. Lagi po nang sinasabi na kapag po may nangaaway sa kanya, always tell her teacher immediately. Ilang beses na ring iginiit ng Department of Education na walang puwang sa paaralan ang anumang uri ng bullying. Pinatitiyak ng DepEd na gumagana ang mga Child Protection Committee at sinanay sa pagtugon sa child protection ang mga guro, opisyal ng paaralan at mga magulang. May counseling para sa mga mag-aaral na nambubuli at pinalawig ng DepEd ang mental health services sa mga paaralan. Ito ang unang balita. Jamie Santos, GMA News. Nakipagtulungan sa mga pulis ang lokal na pamahalaan ng Cebu City para matiyak ang seguridad sa pagbabalik klase ngayong araw. May unang balita live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan! Igan, maayong buntag, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad sa mga paaralan sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Kagaya na lamang dito sa Cebu City Central School na isa sa malaking paaralan sa lungsod ng Cebu. Maaga pa lang ay nasipagdatingan ng mga bata na inihatid ng kanilang mga magulang para masiguro ang kaligtasan sa loob at labas ng paaralan. Nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa Cebu City Police Office. Pinaigting ang police visibility at ang mga nakatalaga sa police outpost. Inatasan din ng lokal na pamahalaan ang mga opisyal ng barangay na maging alerto lalo na sa muling pagsisimula ng klase. Hinikayat din ang publiko na makipag-ugnayan sa pulisya kung may makitang kahinahinala sa kanilang komunidad. Bukod sa pagbubukas ng klase, nakatakda ring ipatupad sa mga paaralan sa buong bansa ang mga pagbabago sa academic calendar ngayong school year o ang 3-term school calendar. Igan, sa kasalukuyan umabot na sa 5,000 ang enrollees dito sa Cebu City Central School. Igan. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Magandang umaga muli mga kapuso. Gising na, may pasok na. Andito po tayo sa CAA Elementary School sa Las Piñas. Nagpapatuloy po ang pagpasok ng mga estudyante as of 7 in the morning, June 8, 2026, unang araw nga po ng pasukan. Ito pong CAA Elementary School, ang pinakamalaking paaralan dito sa Las Piñas. 9,500 so far ang enrollees sila. Ito kung nakikita ninyo, ito yung mga grade 3. Yung mga grade 6 na una na pumasok kanina. Yung grade 1, pasunod na po, papasok na. May ilang mga magulang tayo nakikita pa rito, hinahatid siyempre ang kanilang mga anak. Pero itong mga estudyante natin, siyempre, ayan, kitang-kita excitement sa kanilang mga muka. Fresh na fresh, mga bagong gupit, yan. Bagong sapatos, bagong mga uniforme. Ayan po sila. Facing the new school year with enthusiasm. Pero, siyempre, lahat pong ito hindi mangyayari without the help and the work of our teachers para po kumustahin natin ang ginawa nilang mga paghahanda and the school year ahead. Makakausap po natin ngayong umaga ang principal ng CAA Elementary School, Dr. Lara, sir. Please join me.
Dr. Rolando Lara. Sir, 9,500 so far ang enrollees ninyo. Paano nyo ho pinaghandaan ito? Malaki-laki ho ang student population ninyo. After po ng graduation ng April 29, naghanda na po agad kami dahil sa napakalaking school, nagsimula na kami maghanda. Sa non-teaching namin, nagpintura agad kami. Hanggang ito po, last week ng naghahanda pa rin po. Tuloy-tuloy po paghahanda namin. So, all set po tayo. Lahat ng classrooms natin ready? Ready, Ano ready. po ba ang natin ngayon? Ratio? Student to classroom ratio? 1:40 po ang aming grade 3 to grade 6. But ang grade 1 po namin 1:30. Good to know. So, hindi sila masyadong crowded. Opo. Shifting po. Ano ang shifting natin? 2 shifts lang po, isang AM, isang PM po. Okay. Ayun po. Sir, napansin lang natin, meron silang walk-through metal detector. Opo. Ang school premises po, syempre, a school is a safe space. Opo. Bakit po natin naisipan maglagay ng mga metal detectors? I understand, third year na po ninyo ang ginagamit ito mga ito. Yes po. In the previous years po kasi may mga incident po sa high school na even elementary po may mga isolated cases kami na nagdadala ng patali pag may mga kaaway. Sa high school po, maraming incident na ganyan in the previous years. Kaya sa amin po through the effort po ng aming School Division Superintendent Dr. Melody Cruz, pinaglagay niya po kami itong walk-through metal scanner plus may handheld metal scanner pa rin po kami. In addition po, So nakakasiguro po yung mga magulang natin, syempre, at yung mga mag-aaral dito na safe space itong paaralan. Walang mangyayaring, walang pananakit na mangyayari dito. Of course, Opo. that's what we're Opo. trying to do. Sir, ngayong year po ipapatupad yung 3 terms. Opo. Please tell us about that. Paano po magiging adjustments ito? Una po, naganda po ang SDO Las Piñas. Kinapacitate po ang teachers. Nagkaroon kami ng orientation, ng seminars po. Then, kami naman po, binaba namin sa paaralan. We capacitated, nag-orienting kami sa aming mga magulang na sila po ang nagpaliwanag sa mga anak nila. Ngayon po, first day, itong week na ito po, opening block, kami naman po sa amin mga guro, ang magpapaliwanag sa mga bata kung itong 3 term na to. Tapos balik po tayo doon sa old school calendar this year. Opo. June na naman tayo nagsisimula. Yes po. So, inaasahan po natin, tagulan na. Opo. Ano po yung mga magiging adjustments natin yan sakaling magkaroon ng mga cancellation, etc.? Meron po tayong meron pong education in emergencies po. Meron naman po tayong ipapatupad na ganyan na kapag meron po tayong hinto, hayo, and so on. Ipaliliwanag po natin, pinaliwanag namin po sa magulang yan, yung mga ganitong mga kalamidad kung sakali merong mga paghinto. At hindi po hinto ang education kahit kung may kalamidad. Ayun nga ho, I was going to go to that point dahil inahabol po natin siyempre yung kakayahan ng mga bata, mababa yung functional literacy daw ng mga mag-aaral na Pilipino. Ano ho ang gagawin natin this school year para to make up for that? Dahil nga to sa 3-term calendar po, 3-term school year calendar, nakafocus po tayo sa more of instructions. Kasi po, not so much of the extracurricular. Ilalagay po natin sa ayos yung instructions. Mas mahabang turuan kaysa po sa mga extracurricular activities. Ayan. Good to know. Sir, Dr. Lara, sir, thank you very much. Salamat Mabuhay po. po kayo. Salamat po. Welcome natin siyempre yung mga mag-aaral, pero welcome also and thank you sa ating mga guro. Salamat po. Thank you, salamat. sir. Mabuhay po ang mga guro sa mga public school at siyempre sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa. Mga kapuso, ito, nagpapatuloy pa rin po ang pagpasok ng ating mga mag-aaral. Gising na, may pasok na. Face the new school year with enthusiasm and excitement. Mga kapuso, yun ang latest mula sa CAA Elementary School sa Las Piñas. Balik muna tayo sa studio. Dahil sa baon at na-miss na classmate, excited na sa first day of school ang ilang estudyante sa Nagpayong Elementary School sa Pasig na may pinakamalaking elementary population sa bansa. Live mula roon, may unang balita si EJ Gomez. EJ! Igan, good morning. Mahigit 11,000 estudyante ang inaasahang papasok dito sa Nagpayong Elementary School sa Pasig na pinakamalaking public elementary school sa Pilipinas. 11,400. Yan ang bilang ng mga estudyanteng inaasahang papasok sa Nagpayong Elementary School dito sa Pasig City na may pinakamalaking bilang ng mag-aaral sa public elementary school sa buong bansa ayon sa kanilang principal.
Handa na raw ang kanilang 162 classrooms. Kaya raw kada silid-aralan ng nasa 35 hanggang 45 na estudyante. Ang mahigit 300 guro ng Nagpayong Elementary School handa na rin para sa pagbabalik ng kanilang mga estudyante. Maaga raw gumising si Gina para ayusin ang baon at gamit ng grade 1 at grade 3 niyang anak. Ang mga estudyante, excited naman daw magbalik eskwela. Carl, excited ka na bang magbalik school? Mabaon na. Bukod sa may baon na, ano pa ang kina-excite mo ngayon? Kaklase. Kaklase? Anong meron sa kaklase? Kaibigan. Kaibigan? Na-miss mo sila? Medyo. Siyempre po, unang pasok ng mga anak ko kaya supportive po. May mga bigay po na dito sa Pasig. Naipon ko po yan. Yun pa pinagamit ko ngayon. Na ano? Nagamit notebook po, ganyan. Napaka-smooth naman ng flow ng aming pagpasok. Sa ngayon nakikita ko wala namang problema kaming na-encounter at kung meron kaming mga immediate na action na agad. In fact, nagbukas kami ng bagong gate para magkaroon talaga ng maayos na flow ng entrance at exit ang mga bata. Igan, katatapos lang ng ginawang flag ceremony dito sa Nagpayong Elementary School. Ang nandito ay yung 10 sections ng grade 6 na mga estudyante. At meron naman mga nakadeploy na miyembro ng PTA at tauhan ng PNP sa paligid nitong paaralan para sa kaayusan at kaligtasan ngayong unang araw ng balik eskwela. At yan, ang unang balita mula po dito sa Pasig City. EJ Gomez, GMA News. Sa halip na blanket o pangkalahatan, granular na po ang magiging kanselasyon o pagpapatupad ng kanselasyon ng mga klase. Batay sa bagong guidelines ng Department of Education, kakanselahin lang dapat ang mga klase o baitang na apektado ng kalamidad, sakuna, gulo o krisis sa kalusugan. May 4 na classification ng panuntunan mula sa DepEd. Level 1, yung tinatawag na hayo o continue. Tuloy ang in-person classes kung ligtas naman ng mga mag-aaral at guro. Hinay o ease-in naman ang level 2 kung may minor class disruption. Tuloy ang aral at turo sa flexible na paraan gaya ng online at modular classes. Hinga o check-in ang level 3 kung saan prioridad ang kapakanan ng mga guro at mga mag-aaral. Level 4, yung hinto o stop. Tigil muna ang lahat ng uri ng klase dahil sa panganib sa komunidad. Sa ilalim din ng bagong guidelines, otorisado ang school heads sa makipag-ugnayan sa Schools Division Superintendent at lokal na pamahalaan kaugnay sa pagdedeklara ng class suspension. Pasado alas 5:30 ng umaga kanina, sunod-sunod na nagsidatingan ng mga estudyante at kanilang mga magulang ngayong unang araw ng klase. Ang nasa morning shift ay mga estudyante sa kindergarten, grade 2, 4 at 6. Hindi na iwasang mapaiyak ng ilang estudyante dahil ayaw mawalay sa kanilang mga magulang. May ilang estudyante rin na nasa loob na ng classroom pahirapan pa ang pagpapatahan. Napuno rin ng mga magulang ang labas ng mga gate, maging ang footbridge na panay ang kaway sa kanilang mga anak. Inabisuhan sila na magsiuwian na. Alas 5:40 nang isinagawang flag raising ceremony at pagbigkas ng Panatang Makabayan. Ayon kay Dr. Jerry Isip, ang principal ng PCAES, nasa 8,500 na mga estudyante ang inaasahan ngayong school year mula kindergarten hanggang grade 6. Mas marami kumpara sa 8,239 noong nakarang school year. Ang nakikitang dahilan, mga transferi mula sa ilang barangay na nagkaroon ng sunog noong mga nakaraang buwan. Dahil dumami ang mga estudyante, nasa 45 classroom ang kinilang hatiin sa 2 para tugunan ang kakulangan sa classroom. Pinagandaan din ng eskwelahan ang pagpapatupad ng 3-term academic calendar ngayong school year. Ini-expect natin maging 8,500 kasi mas marami yung dumarating na transferees. May mga nasunugan po kasi ng mga schools kaya lumilipat sila at itong most accessible area para sa kanila. Lagi naman po namin siyang sinasabihan na kailangan niya na po magpaiwan sa school, ganyan-ganyan po. Okay naman po siya kasi nag-daycare naman po siya. Kasi first day niya po, iniisip niya po na baka iwan po namin siya dito, kaya ganyan po siya.
Samantala, Igan, bahagi naman ng afternoon shift dito sa PKS yung mga estudyante na nasa grade 1, 3 at 5. At ayon kay Dr. Isip, yung principal nitong PKS, ay patuloy pa rin yung pagtanggap nila ng mga estudyante at yung enrollment hanggang sa susunod na linggo. Yung manilitas mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Nanawagan ng sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon na grupo ng Senate employees na huwag silang idamay sa gitna ng issue ng Senate leadership. Pinulong sila ni Senador Win Gatchalian para anya marinig ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. May unang balita si Ian Cruz. Kasunod ng regodon ng liderato ng Senado noong Miyerkules, 2 senador ang nagsasabing sila ang Senate President, sina Senador Win Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano, ang kani-kanilang grupo. Nagsasabi rin na sila ang mayorya. Sa gitna nito, sinabi ng grupo ng mga empleyado ng Senado ang sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon na nababahala sila sa sitwasyon sa Senado. Bilang public servants at career employees, patuloy silang nagtatrabaho kahit walang kasiguraduhan sa liderato. Alam nilang bahagi ng demokrasya ang pagpapalit ng liderato at political contests, pero hindi raw sila dapat maipit o maging collateral casualties. Marami nilang empleyado ang nakaranas ng anxiety matapos ang gulo sa Senado noong Mayo, kabilang ang barilan. Pinalala nila ng agawan sa liderato na nagdulot ng pagkalito kaugnay sa mga utos, work arrangements at reporting protocol. Nahirapan daw silang alamin kung sino ang susundin sa kawalan ng malinaw na gabay. Wala nila sanang empleyado na makaranas ng pagganti, diskriminasyon, pangaharas o anumang adverse consequences sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Sinabi ni Gatchalian na siya ang kinikilala ng Civil Service Commission na leader ng Senado. Pinapalitan na nga raw ang mga pirma sa payroll o sweldo ng Senate staff. Ang Malacanang, si Gatchalian din ang kinikilalang Senate President. Sa kanyang podcast, sinabi rin ni Senador Cheese Escudero na sana nga'y maresolba na ang issue dahil naiipit ang staff ng Senado. Masakit sa mata nila, masakit sa dibdib nila yung nakikita nilang nangyayaring ganun. Dalawang Senate President na nag-i-issue ng memorandum sa ngayon. Yung isang memorandum na inisyu yata, work from home, yung isa tuloy. Ang kawawa dito sa kabilang banda yung staff. Naiipit. Hindi naman dapat Hindi ka dapat papiliin sa kanilang dalawa. Galangin ang boto ng mayoriya. O ano man yun. Sa ngayon, boto ang mayoriya ay alanganin. Meaning, 13 kasi maliwanag So may desisyon na tinatayuan, etc. etc. Pero sa ngayon, ang bilang ay 12-10. Pwede anyang iakyat sa Korte Suprema ang issue ng liderato. Hindi para makaayos-ayos, para masettle yung issue. Yun ang mapayapang paraan. Kesa may dalawa kang nagsasabi, sila ang hari, hindi ba? Magulo yun Sa botohan noong Miyerkules, dumating si Escudero, kaya naging 12 sila. Bilang na mas marami na sa 10 ng grupo ni Cayetano, kaya nakapagdeklara ng quorum. Paliwanag ni Escudero, hindi maaring magpatuloy ang kawalan ng sesyon sa Senado. Pero nang tanungin si Escudero kung siya ba ay nasa minorya o mayorya, hindi niya ito direktang sinagot. Ang panig ko mula't mula hanggang ngayon ay sa Senado. So ang majority-minority, hindi ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, isang boto o grupo kayo palagi sa lahat ng issue, sa lahat ng botohan. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News. Ngayong araw, inaasang isusumite ng House Prosecution Team ang kanilang manifestation bilang bahagi ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kanilang paliwanag kung bakit hindi raw sila maghahain ng tugon sa sagot ng bise sa articles of impeachment. Nauna nilang sinabi na hindi naman nila sinagot ng kampo ni Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya. Umaasa naman ang ilang mambabatas na maayos na ang kaguluhan sa Senado lalo't sa Hulyo na ang inaasahang pagsimula ng impeachment trial ng bise. Susuportahan naman daw ng ilang kongresista kung magpapatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos na pwede rin daw maging daan para maresolbang issue sa liderato ng Senado. Pangunahan, Education Secretary Sani Angara ang pagbabalik eskwela sa mga pampublikong paaralan sa Cotabato City. May unang balita live si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren?
Yes, Susan, kabilang din sa isa sa gawang school readiness monitoring dito sa Notre Dame Village Central Elementary School sa Cotabato City ay ang inspeksyon kaugnay sa digital learning resources at libreng health services para sa mga mag-aaral ngayong pasukan. Magang nagsisidatingan ang mga mag-aaral na ito sa Notre Dame Village Central Elementary School sa Barangay Rosary Heights 8, Cotabato City. Excited na kasi para sa pagbubukas ng school year 2026-2027 na magsimula ngayong araw. Maaga ding nabisuhan ng mga guro ang mga estudyante para sa isa sa gawang unang flag raising ceremony, banda 6:30 ngayong umaga. At pangunahan kasi ni Department of Education Secretary Sunny Angara ang pagbubukas ng klase. Isa sa mga titingnan niya ang well-being, health at digital literacy. Bukod dyan, may libreng health services din na pwedeng ma-avail ang mga estudyante sa pamamagitan ng Yakap at Kalinga Caravan. Expanded Regional Mental Health Networks ng PhilHealth. Magsasagawa din ang DepEd ng susing inspeksyon kaugnay sa digital learning resources na na-deploy sa ilalim ng Teacher Effectiveness and Competencies Enhancement Project. Katuwang din sa aktibidad ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng BARM. So sa mga oras na ito, kahit umuulan, on standby pa rin ang ating mga guro at mga estudyante para sa nasabing aktibidad. Mahigpit na seguridad naman ang ipinatupad sa paaralan. Susan? Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nagkampiyon si Pinay tennis star Alex Ayala sa WTA 125 Birmingham Open sa United Kingdom. Nakaharap ni Ayala sa final si Nikola Bartunkova ng Czech Republic. Nakuha ni Bartunkova ang unang set hanggang makabawi si Ayala sa susunod na dalawang set sa scores na 6-3 at 7-5. Sabi ni Ayala, isang karangalan ang manalo at makuha ang trophy ng torneo. Nagpasalamat din siya sa mga sumusuportang Pilipino sa kanya. Ito na ikalawang kampyonato ni Ayala. Una ay noong September 2025 nung manalo siya sa Guadalajara Open. Naisilbi na ng CIDG-NCR ang arrest warrant laban sa kontratistang si Pacifico Curly Discaya na nakadetain sa Senado. Nakatakda siyang dalhin sa Malolos Regional Trial Court sa Bulacan. Detalye sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam? Good morning. Na-serve na nga itong arrest warrant kay Pacifico Curly Discaya dito sa premises ng Senado. Ang CIDG ang nag-serve ng warrant sa kanya. Dito na rin isinagawa yung booking procedure, kabilang na dyan yung pagkuha ng mugshot, fingerprint, pati yung medical. So matapos yung procedure na yun, sumakay siya sa mobile ng CIDG at ito na ibinibiyahe na nga siya. Pumunta siya ng Malolos, Bulacan para sa return of warrant sa Malolos RTC kasi nagmula yung warrant of arrest. Matapos ito, nagpa-interview yung kanyang abogado na si attorney Cornelio Samaniego at ayon sa kanya, ang sinabi raw pahayag ni Curly na nalulungkot daw na makukulong siya kahit lang daw na nag-participate lang naman siya para magsabi raw ng katotohanan. At binanggit din ni attorney Samaniego na meron siyang previous operation daw sa may right shoulder tendon kaya naka-sling siya. Pero wala raw silang ina-expect na special treatment at sa regular facility ang kanilang expectation dito at hindi raw sila ayon sa kanila, hindi raw sila pa-file for hospital arrest. Tapos matapos ito ay meron daw silang dalawang legal options na susundin sa puntong ito pero hindi nila muna ito sinabi sa media. So ito ang latest update mula dito sa Senate of the Philippines. Bam Alegre, GMA News. Salamat, Bam Alegre. Nakapanayam ng GMA News ang abogado ni Curly Discaya. Ang kay Attorney Cornelio Samaniego, medyo malungkot ang kanyang kliyente dahil hindi raw akalain nito na sa pagsasalita ng katotohanan ay ito ang mangyayari sa kanya. Bumiyahe na pa Canada ang kapuso couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera para sa isang bagong film project. Bago yan, shinare nila ang bagong milestone sa kanilang career at business. May unang chika si Athena Imperial. Priority na Dingdong Dantes at Marian Rivera ang kanilang pamilya. Kasabay ng pagiging hands-on parents, successful din ang individual careers ng mag-asawa. Delikado talaga. Nasira sa expose yung mga bakal. Hindi ito natapos. Inabandona na.
Ang GMA Public Affairs documentary hosted by Ding Dong na Broken Roads, Broken Promises nanalo ng Bronze Trophy sa New York Festival's TV and Film Awards. Cover din si Ding Dong ng June issue ng isang men's magazine. Para sa akin, masaya lang ako na naging bahagi ako ng documentary at ng project na yon kasi napakahalaga talaga ng mensahe ng documentary. So, bonus talaga na pati sa ibang bansa ay na-recognize. Ano pong aspeto ng buhay niyo yung pinay-light doon sa magazine? Yung pagiging isang tatay dahil paparating na yung Father's Day. So, yun yung mga pinag-usapan doon sa article na yon. Patuloy naman ang partnership ni Marian sa iba't ibang brands. Matagumpay ang TV programs na kinabibilangan at nag-launch na rin ng sarili niyang skincare brand. Sobrang grateful ako sa mga kung ano mang ibinibigay sa akin. Maganda din siguro kung alam mo yung goal mo sa buhay at ma-achieve mo talaga din itong mga ito. Siyempre sa tulong din ng mga taong nakapaligid din sa akin, mahalaga yun. This week, magsushoot ang power couple para sa bagong pelikulang Remember na pagtatambalan nila. Lumipad sila kagabi pa Quebec, Canada para sa nasabing film na joint project ng Star Cinema, Agosto Dos Pictures at APT Entertainment. After 3 years, na-miss namin makatrabaho ang isa't isa. Parang mas miss niya ako. Bihira ako na rin kasi makita dahil parati siyang busy. Dahil sa mga ginagawa niya. So sabi ko, kailangan siguro mag-movie na lang tayo para ma-solo naman kita. Mas na-excite ako dun sa kwentong ibibigay namin sa kanila. Dahil nung una naming mabasa talaga yung script, sabi ko, wow, grabe, mukhang ito na hinintay namin ng 3 years. Perfect na perfect yung kwento para sa aming dalawa. Ito ang unang balita, Athena Imperial, GMA News.